Hello. Good morning po. I just want to say thank you to TVC Abu Dhabi. Because they're the one who helped me and huge help for me so that I'll be successful for my new journey here in Canada. Thank you so much. Thank you so much TVC Abu Dhabi. And I really appreciate it. Well, I really appreciate it. Maraming salamat. At naging bahagi kayo ng bagong yugto ng buhay namin dito sa Canada. Ingat po always. Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiry contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija, Lipa, Batangas, Santa Maria, Bulacan, Gapan, Nueva Ecija, San Fernando, Pampanga, Ortigas, and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now. So makakasama po natin ngayon ang Bubat family, isa sa mga approved clients po natin for student visa with dependents po. Congratulations po! Paano niyo po ba nalaman ang Visa Center, ma'am? Actually sa lang po, sa Facebook. Nag-check lang po kasi since na na ako nang mag-check ng pathway. So naghanap ako ng paraan. Then nakita ko yung Visa Center through Facebook. Saan naman po yung naging process niyo in regards sa sa visa application niyo with Sir Ralph? Wala pong problema. Actually, very po sila accommodating, especially si Mr. Chris. Kasi siya po yung una before si Mr. Ralph. So nakakausap ko si Mr. Chris. At talaga siya, pasensyoso siya. Lagi niya akong tinutulungan sa lahat ng queries ko. And then, finorward niya na kay Mr. Ralph, our processing officer. So, very accommodating din po. Sa lahat naman po na kailangan namin, tinutulungan niya. They guide you all throughout their visa application po. Ayan, thanks to them. And how about po you, sir? Ano po ba yun? Kumusta yung process po? Yung experience niyo po with Sir Ralph and Sir Chris? Kasi nga sa sinabi ng asawa ko, at first kasi tayo mga Pilipino, minsan hesitant tayo mag-inquire sa mga agency kasi minsan we thought na may scam, right? Oo. But no, we're encouraging you sa mga kababayan natin na gustong mag-Canada or mag-Australia, pumunta na kayo dito sa Visa Center International. Hindi sila scam, legit sila. Legit po. Kami yung magpapatunay nun. Ano po yung message nyo para sa mga kababayan natin na interesado rin mag-student visa o mag-migrate going to Canada po? Ngayon po, sabi nga din ng asawa ko, pwede kayong matulungan ng the Visa Center. It's up to you which pathway kung ano yung gugustuhin nyo at swak para sa inyo. So, check nyo lang po sa kanila. They will help and guide you. Ayan. So, excited na kayo. Mag-Canada niyan. Ang mga kids. Ayan. Anyway po, congratulations po again sa inyo. Okay, so hello guys, magandang umaga sa lahat ng mga viewers natin dito sa Middle East. Ayan, at syempre good afternoon sa lahat naman ng mga viewers natin dyan sa Pilipinas and welcome dito sa The Visa Center Live. And today, ito super
ano nito, no, ang dami nating nakuha mga inquiries pa and applications kasi nga isa sa mga school partner natin from University of Niagara Falls in Canada ay sobrang daming nakuha tayong mga inquiries ano. So there are some still other people po na gusto nilang mas makilala pa University of Niagara Falls. So marami sa mga kababayan natin who would like to study or continue ang kanilang pag-aaral, di ba? Yung mag-take ng masters dyan po sa Canada. So sa mga viewers natin dyan, make sure po to tag or share our Facebook Live para po at least makapanood ang ilan sa mga family members niyo or friends who are planning to study as an international student in Canada or mag-take ng masters doon. Malalaman natin bakit nga ba mas okay na mag-take ng masters sa Canada. So, ilan sa mga discussion natin yan maya-maya. Kaya for now, I am encouraging everybody. And po, if you are watching, please let me know. Ayan, kung saang area kayo ng Philippines or saang bansa kayo nanonood. Yeah, so, I'm just checking, no, may ilan sa mga, mga viewers dito. So, eto guys, it's Saturday. Ilan sa atin ay walang pasok. Ayan, marami sa atin din, lalo na sa mga nasa sales, ay may duty ngayon, kahit araw ng Sabado. But it's okay, guys. Marami naman sa mga viewers natin ang nanonood nang hindi na tayo naka-online. Pero ang advantage lang po kasi that you are joining us on our Facebook Live, nang naka-live, is that if there are some questions or clarifications that you wanted our school partner to answer you, di ba, para malinaw yung mga ilan sa mga reasons na lang why are you holding your application pa. So alam ko when it comes to like moving, 'di ba, to Canada is everybody's wish. Correct? Pero lalo na dito sa ibang bansa, ayan guys, marami sa atin yung mga professionals dito na syempre yung next step na they wanted to pursue is mag-masters sila. And ang University of Niagara Falls is offering a lot of programs na pwede niyong pagpipilian maya-maya. Okay? Hello sa mga viewers natin. So we have si Sir Chris, si Jeremy, so we have viewers from Dubai and Abu Dhabi. Ayan, so hintayin natin yung ilan sa mga viewers natin na nasa Pilipinas. Ayan, so guys, ang dami ng ang daming mga kababayan natin ang interested talaga na mag-masters. Kasi, syempre, after college, iba pa rin that you have a masters na talaga adding to your profile. Kasi definitely, sa ganyang case kasi, you can demand for a higher salary or you can apply for a higher position. Diba? So, ang advantage lang is that while you are studying there, taking your masters in Canada, napakaraming benefit. Of course, you're allowed to work part-time, that you can bring your family, right? You can also have your spouse or your partner to work full-time, at marami pang iba. So, Canada is still the number one na magiging second country of destination. It's either working man yan or gustong maging permanent resident doon. Pero gusto ko lang batiin, I don't know if she's watching, yan, gusto ko lang batiin ang ilan sa mga friends ko na nasa Winnipeg. Yan, nasa British Columbia at saka nasa Victoria. May mga, yung mga kamag-anak ko dyan ay lagi silang nanonood ng ating live minsan. So actually, I'm also learning from them na kung tama ba yung mga information na sinishare natin. But rest assured guys, no, yung mga information na sinishare natin sa ating Facebook Live is always correct because we are talagang partnering with some schools na nandoon. So later on, makakasama natin si Miss Lobby. Yan, nakasama ko na yan sa Pilipinas. Na-meet ko na rin siya dito sa Dubai. So marami pa sa mga tips and mga guide and mga student support na pwedeng ibigay sa inyo. So siguro calling all OFWs na nagbabalak po na mag-aral doon, then later on magtrabaho, then this is a very good opportunity. Kasi guys, if you are not yet aware, masters mahal yan. So nalinaw na natin yan, no, from our previous live with University of Niagara Falls that they are offering very affordable tuition fees. At saka syempre, wala nang issue na isama mo ang iyong family doon. Okay? So, yan yung mga information na maglalaman natin today. Kaya dapat po nakatutok kayo sa ating Facebook Live.
Ayan. So ito na, marami na nagpaparamdam sa atin. Super active ang Dubai. Yan nakikita natin sa ating monitor. So I'm just waiting for our team in the Philippines. Naka-live po tayong lahat ngayon, guys, to our 6 of our branches in the Philippines. Though we have 7 branches dyan, ha? Pero naka-live lang tayo sa 6. So we have Bulacan. Ayan, Santa Maria, Bulacan branch natin to Lipa, Batangas. Ayan, naka-live din tayo. Sa Pampanga, naka-live din tayo sa Gapan, Nueva Ecija, and Cabiao, Nueva Ecija branches. Tsaka siyempre sa Isabela, Cagayan. And of course, hello sa mga viewers natin na nasa United Arab Emirates. We have 2 branches dito po sa UAE. So we have Dubai and Abu Dhabi. Ayun. So I just wish, guys, that everybody can actually share ang ating Facebook Live. Kasi what we want is really to educate our viewers, no? Kung gaano kaganda ang opportunity na binibigay ng University of Niagara Falls. So dito kasi, lalo na yung special guest natin ngayon, talaga marami siyang mga inputs na natutunan talaga yung mga viewers natin. Di ba? Paano yung diskarte? How can we save more? How can we choose the right pathway for us? At kung ano-ano pa. Okay? So ito naman, ayun, may mga viewers tayo from UAE. Ayan, nag-highlight na sila dito. And maraming salamat, guys, for watching. And ito na siguro wag nating patagalin kasi I'm sure it's going to be a long discussion, ano? Kasi nga, alam naman natin na sa mga previous live na ginagawa natin, we receive a lot of inquiries kasi sobrang ganda ng inaalok talaga ng University of Niagara Falls. So, I'd like to welcome, ayan, i-welcome na natin sa ating screen. Ayan, Miss Lovey, are you ready? Ayan po ang Associate Director, University of Niagara Falls, dyan po sa Canada. So let's welcome on screen, Miss Lovey. Ayan, good morning. Hi, Juni. Good afternoon. Good morning to Dubai ba? Good morning pa rin ba? Good morning pa rin. It's 11 o'clock. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Nako, and sa Pilipinas, magandang hapon. Okay. So, Miss Lovey, siyempre, I'm sure, no, while we are waiting for more viewers pa, magchikahan muna tayo ng konti. Alam ko, papunta ka ng Canada, correct? Yes, pupunta ako sa Canada, di ba? We're going to University of Niagara Falls. So, tawag dito, ang dami naming events dun sa for this May. Okay? So, excited ako. Tapos, we'll be actually posting videos and recording some videos para lang sa mga kababayan natin. So, one thing, I wanted to be able to show you ano ba yung University of Niagara Falls, bakit nagkakagulo ang buong Pilipinas, di ba, na makapag-apply sa aming institutions. Kasi pag nakikita mo ngayon, ang UNF po, ang University of Niagara Falls, halos lahat ho ng forum yata para sa mga study in Canada, nandoon na kami. So kami yung parang pinagchichismisan, di ba? Minamarites ng buong Pilipinas ngayon. Pero magandang marites yun kasi somehow si University of Niagara Falls ang kasagutan sa lahat ng ilang mga changes na nangyari. So, 2000, this is still going to be like a good news. It's actually a good news, di ba? Kaya nga tayo minamarites at talagang sumasabog ang University of Niagara Falls ngayon because of the good news, di ba? Na tawag dito kasi di ba yung nangyari yung IRCC updates na yan, medyo nawala ng gana yung mga Pilipino. Akala nila the end of the world na. Tapos biglang pasok ng University of Niagara Falls na ay, tawag dito may pag-asa pala. At di ba? At saka at the end of the day, tawag dito pag nakita niyo yung offering namin, it's actually much better compared dun sa mga offering ng mga current institutions in Canada ngayon, di ba? So yun yung something that I'm really, really proud of. At nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin sa sobrang dami na interesado sa amin. Juni, alam mo ba, feeling ko, yung UNF, magiging school ng mga Pilipino sa Canada. Okay? Parang Pilipino. Ang tanong doon, Miss Lovey, baka mamaya mapuno na yung school nyo. Are you planning to have like another location for UNF? Actually, we're sorting it out right now. Alam mo kami, di ba? Oo, kasi yun na yung balita, di ba? Sobrang dami na nag-enroll. Siyempre, not only just Filipino, but other nationalities as well. Pero kung umapaw kasi yan, so definitely, limited slots na lang ang available. Pero since you're opening a new branch, then that sounds good news.
Actually, it's in the future, di ba? Actually, pinaplano na namin siya. Actually, inaayos na namin siya. So, Mhm. nandun na kami sa directions na yon. Dahil nga sa sobrang daming mga applications that we're currently receiving all over the world. At lalong-lalo na sa Pilipinas. Nako, pag nakita nyo, I'm telling you, Junie, nako, parang sabi ko nga sa iyo, di ba, parang yung UNF para sa mga Filipino yon, di ba? University of Niagara Falls, Filipino. Okay. So now, ayan, para sa mga viewers natin, ayan, siguro, I'll give you the screen, Miss Lobby. You can prepare your presentation. Ayan, para... Sure, para sure. Excited tayo. na ako dito. O sa mga, please guys, tawag dito, listen to all my presentations kasi nga makikita mo, 'di ba? Makikita nyo kung gaano kadali at what are the offerings of University of Niagara Falls, lalong-lalo na sa mga Filipino. So again, my name is Lobby. I'm the Associate Director of University of Niagara Falls, Canada, under sa Global University System. So bago ko introduce ang aking tawag dito, ang aking eskwelahan, let me introduce to you yung company namin. Alam niyo ba, si Global University System, we're considered as one of the biggest, if not the biggest, educational provider sa buong mundo. So sobrang dami mga estudyante namin, so sobrang dami mga eskwelahan namin, di ba? Nasa 100,000 plus na po ang mga estudyante namin na galing sa 150 plus na bansa. So makikita mo dito, mas marami pa kaming participant compare sa mga Miss Universe na yan, okay? So ganyan ka-global si Global University System. Okay? So, eto halos lahat ng eskwelahan ng Global University System sa buong mundo. Makikita mo dito halos lahat ng continents. Di ba? May mga school na tayo. Sa Asia, meron kami sa Singapore, sa Hong Kong, sa India. Sa Middle East, meron ho kami sa Dubai. Okay? Pagdating naman ho sa Europe, nako, sandamakmak ho ang eskwelahan namin dyan. Mamili ho kayo sa Spain, sa Germany, meron kami sa Ireland, sa United Kingdom, meron kami sa Spain, di ba? Kung gusto nyo mag-Espanyol na yan. At nako, ang dami namin eskwelahan dyan. Pumunta naman tayo sa sa America, okay? South at saka North America, na-conquer na ho namin yan. Sa South America, nandiyan ho yung aming mga med school. Sa USA, meron kaming Webster University, Avila University. At pagdating naman sa Canada, sa sobrang daming eskwelahan ho namin, hinati pa namin siya sa 2 divisions. So meron kaming the colleges team, o diba, the colleges division at the university divisions. Ngayong araw na una ito, ang ipepresent ko nga ho sa inyo ay ang aking eskwelahan, ang University of Niagara Falls, Canada. Bakit ba may Canada pa itong eskwelahan namin ito sa pangalan? Alam nyo kasi, yung Niagara Falls, kung nasaan ho yung aming eskwelahan, yan ho yung border ng Amerika at saka ng Canada sa probinsya ng Ontario. So meron ho yung Canada side, tapos may America side yan, nasa border kami. Just to distinguish na ang eskwelahan namin ay nasa Canada o nasa side ng Canada ng Niagara Falls, kaya ang tawag namin dito ay University of Niagara Falls, Canada. At ang aming shoutout, Innovations Flows Here. So bakit ba Innovations Flows Here? Alam nyo, sa mundo natin ngayon, di ba? Tawag dito, everything is digital. Everything nasa internet na ngayon, di ba? Na mga laptop, computer na yan, mga cellphone natin. Lalong-lalo na sa, sa West o sa Amerika, sa Europe, napaka-technical nila dyan. Kung gusto mo makahanap agad ng trabaho, kailangan may mga internet o mga computer knowledge na tayo. Yan ang goal namin. We wanted to make sure that you have the right skills, di ba? Na technical skill na pagka-graduate mo sa amin, tawag dito, hinahabol ka ng mga employer kasi nga yung mga skills mo, yan ang kailangan nila ngayon. Yung mga programa namin, hindi mga IT, pero alam nga namin yung pangangailangan pagdating sa mga IT skills na tinatawag natin na yan. Kaya nga ang tawag natin dito, Innovations Flows Here. Okay? Pumunta naman tayo ngayon sa Niagara Falls. Kung nasan ho yung aming eskwelahan. Alam niyo po si Niagara Falls, nasa probinsya ho yan ng Ontario. Yung Ontario na yan ho ang pinakamayaman na probinsya pagdating sa Canada. Okay? At tawag dito at itong Niagara Falls na ito, yan ho ang number 1 tourist destination sa Canada. Malamang pagpupunta ka ng Canada, talagang dadaan ka dito at magpapapicture ka sa napakagandang waterfalls nila. Okay? Tandaan nyo sa Pilipinas, ang pinakamadaming turista na nagpupunta sa atin taon-taon, mga around 8 million na ang pinakamadami. Alam nyo ba sa Niagara Falls kung gano'ng kadami ang turista dyan? 13 to 14 million foreign tourists taon-taon. Halos doble ng buong Pilipinas.
Kasing laki lang ho yan ng Tagaytay. Maliit lang ho si Niagara Falls na yan. Okay? Ano ibig sabihin yan? Maraming turista, maraming tao. Katulad ho sa mga lugar natin na maraming turista dito na Baguio, Cebu, Bohol na yan, di ba? Nandiyan dyan ho yung maraming negosyo. So, ibig sabihin yan, marami hong trabaho na available para sa inyo. Isa ho to sa lugar sa Canada na hindi kayo mahihirapan makahanap ng trabaho. Kaya nga, it's a perfect place for you to study, to work, mamuhay dyan, and to raise your family. At ito pa ho yung maganda dito sa Niagara Falls. Pag nakita nyo ho dito yung cost of living, ang baba ho, compare ho sa mga Toronto na yan, yung mga Vancouver na lugar na yan. Ang laki-laki ho ng matitipid nyo sa cost of living sa lugar na to. Hindi lang naman sa Canada ang may cost of living crisis. Buong mundo yan. Dito ho, ang laki talaga ng matitipid natin. Kaya nga, may mga ipon pa tayo, may mga tira-tira pa tayo. So, tao dito may mga konting-konting luho pa tayo na pwedeng magamit, di ba? Yan ho yung maganda sa Niagara Falls area na to. Since number 1 tourist destinations po ang Niagara Falls, napaka-accessible niya. Gusto nyo hong pumunta sa Toronto, yung pinakamalaking city ng Canada dyan, 1.5 oras lang, nasa Toronto na kayo. Okay? Gusto nyo magpunta ng, para ka lang na traffic sa EDSA at saka sa Cebu. Ganong kalapit lang yung Toronto na yan. Gusto nyo naman magpunta sa Amerika, sa Buffalo, New York. Alam nyo ba, yung border namin sa Amerika, di ba sabi ko nga sa inyo, ang lapit-lapit lang namin, New York na yan. Okay, nasa upstate New York na kayo. Alam nyo ba kung gaano kaming kalapit sa upstate New York? 15 minutes walking distance. Okay? Ganun kalapit lang ho yun. 15 minutos na maglalakad ka, nasa New York ka na. Okay? So, ang lapit-lapit lang ho niya sa Amerika. At ito pa, ay nako, sa mga mahihilig mag-shopping dyan, alam nyo ba, the biggest outlet shopping center sa buong Canada, nasa Niagara Falls yan. Makikita nyo yung mga Michael Kors na yan, Kate Spade, Adidas, ano pa ba yung mga Coach, mga Nike na yan, 70% off, 90% off, di ba? Ang dami nga mga Pilipino ginawa ng mga negosyo yan eh. Bibili sila doon ng 70%, 90% off. Bebenta nila sa atin ng mga 30%, yung mga nag-online selling. At saka yung mga kababayan nating mga nagbabalik bayan boxes, dyan ho sila kumukuha ng mga pamigay sa mga kamag-anak nila. Ang laki-laking tipid. So malamang ho talaga pag nagpunta kayo sa lugar na yan, mabubudol ho kayo ng bonggang-bongga. At ito pa, alam niyo po, ang maganda sa Niagara Falls na to, ang daming ganap sa lugar na yan. Ang daming mga events, ang daming mga festivals, di ba? Tawag dito, isa to sa mga lugar na hindi kayo talaga mabuboard. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang daming mga ganap sa lugar na yan. Halos araw-araw, alam niyo po yung waterfalls na yan, nakikita niyo, di ba? Meron dyan fireworks display every night. So parang feeling mo, every day nasa fiesta ka. Every day nagsiselebrate ka dyan sa Niagara Falls na yan. So wala talagang boredom, di ba? Ito yung lugar na parang chill-chill lang tayo. Okay? So yan po yan si Niagara Falls na yan. Okay? Tapos ito pa. Okay? Alam niyo ba si Niagara Falls, tawag dito, yan ang kino-consider as the number 1 na honeymoon capital of the world. So imagine niyo ha, siya ang honeymoon capital ng hindi lang ng Amerika, ng Canada, but buong mundo. Okay? So, kaya kung kasama mo yung jowa mo dyan, pwede kayo mag-honeymoon everyday. Paano naman pag wala kang jowa? Nako, 13 to 14 million ang foreign tourists na nagpupunta dyan sa Niagara Falls na yan. Baka naman, di ba? Makita na natin ang ating forever dyan. Paano talaga kung wala talaga, di ba? Pwede na ho tayong tumalon sa Niagara Falls. Baka ma-viral kayo at makita kayo ng forever nyo, di ba? Sa news na yan. Huwag niyong gagawin yan, parang away na, okay? Tawag dito. So let's go to the next slide. So bakit ba tayo mag-aaral sa University of Niagara Falls compare sa mga ibang eskwelahan dyan sa Canada? Unang-una ho, pagdating ho sa Global University System, isa lang ho talaga yung aming pinagmamalaki, yung aming locations. Lagi ho kami nasa downtown, nasa city locations. Kasi nga, pag nasa downtown ka, nasa city, nandiyan ho yung mga negosyo, nandoon ho yung mga trabaho, yung mga opportunities para sa atin. Di ba tayo mga Pilipino, nagsusumiksik tayo sa mga city, sa Metro Manila, sa Cebu, sa Davao na yan, at marami pang mga cities na yan. Kasi nga alam natin, nandoon ang mga opportunities na maganda para sa atin. So, ganun din sa eskwelahan namin. Marami hong trabaho nga sa lugar na yan. Tapos, pangalawa nga, yung accessibility. Okay?
Alam nyo sa Canada, tawag dito, pag nag-aral kayo sa mga probinsya doon, okay, ang probinsya ng Canada, mas malala pa sa probinsya natin sa Pilipinas. Nako, yung mga biyahe doon, 3 beses, 4 na beses isang araw lang, di ba? Imagine ninyo, mag-iintay ka sa bus stop ng 1 oras, di ba? O 2 oras na yan. Nagyayelo po o nagsusnow sa Canada. Malamang, pwede na kayong kumanta ng Let It Go. Kasi nga, pagpasok mo sa bus, frozen na ho tayo. Okay? So, napaka-importante yung accessibility, lalong-lalo na sa ibang bansa. At ang sabi ko nga sa inyo kanina, napaka-innovative ng mga programa namin, di ba? Innovations flows here. Kasi nga, we wanted to make sure na yung mga skills o yung mga marami kayong matututunan sa amin na kailangan ho ng mga industriya ngayon. Kaya pagka-graduate nyo po, again, employable tayo. At ito pa, nako, one of the reasons bakit hindi nagma-master's degree ang mga Pilipino dati sa Canada, 'di ba? Kasi nga tawag dito, mahirap pong pumasok sa mga university pagdating dyan sa Canada na yan. Since nandito na ang University of Niagara Falls, pinadali ho namin ang admission requirements para lang sa mga Filipino. So again, yung mga admission requirements ho namin uncomplicated. Hindi mo na kailangan pang tumulay sa alambre, kumain ng apoy, di ba? O dumaan sa butas ng karayom para makapasok ho kayo sa isang university sa Canada. At i-discuss ko yan sa inyo later. At syempre naman, pumunta na tayo sa magkano. Tayo mga Pilipino, nako, price conscious tayo kung saan tayo makakatipid ng bonggang-bongga, nandoon tayo. Kami ho ang may pinakamababang tuition fee pagdating ho sa mga master's degree dyan sa Canada na yan na mga ino-offer namin. Okay? Kung gusto nyo ho makatipid ng bonggang-bongga, mag-University of Niagara Falls ka tayo. Wala kayong makikita na kasimbaba ng tuition fee namin kahit anong kembot at tumbling ang gawin natin dyan. At ito pa, yung mga programa ho namin are eligible for post-graduation work permit o yung PGWP na yan. Ano ba yung PGWP na yan? Yan ho yung work permit na binibigay sa inyo ng Canadian government pagka-graduate nyo sa eskwelahan namin. So again, ang work permit na binibigay sa inyo ng Canadian government pagka-graduate nyo sa aming institutions. Okay? Kung kayo ay mag-aaral sa amin ng 2 taon, bibigyan kayo ng Canadian government na hanggang 3 taon, di ba? Para manatili sa Canada pagka-graduate nyo sa amin. At doon sa 3 taon na yon, pwede kayo magtrabaho ng full-time, di ba? Pwede na kayo makadevelop ng career, okay? Pwede na kayo makaipon. Lahat ng nagastos nyo sa Canada, nabawi nyo lahat na yan, di ba? Ilang kapatid, pamangkin, di ba? Isang barangay na napag-aral nyo sa 5 taon na nasa Canada kayo. So again, 2 taon na aral, 3 taon na magtatrabaho kayo na full-time. So 5 taon ho ang pwede ho natin maging visa dyan sa Canada na yan, okay? At ang maganda pa nga dito, okay, basta ma-meet nyo lang yung immigration points na nire-required ng kanilang gobyerno, you could be able to apply for a permanent residence dyan sa Canada na yan. Ano ba yung permanent resident na yan? Sa Amerika, ang tawag dyan, green card. Diba? So, alam mo mga Pilipino, pag sinabing green card, nako, gustong-gusto natin yan. So, sa Canada, ang tawag dyan, permanent resident. So, pwede na kayo manatili at mabuhay ng kung gusto nyo ng forever dyan sa Canada na yan. Okay? So, yun na yun. Basta ma-meet nyo lang yung mga immigration points. At hindi natatapos yung mga benefits dyan. Okay? Alam nyo ba, dahil sa recent changes sa Canadian immigrations pagdating sa mga study permit, kumuunti na lang yung mga eskwelahan kung saan pwede yung isama yung ating asawa at yung ating asawa ay pwede magtrabaho ng full-time. So again, sa aming eskwelahan, sa mga programa ho namin, you could be able to bring your spouse, di ba? Kasal kayo, you're in a same-sex relationship, magka-live-in kayo, yung jowa ho natin, pwede ho natin silang isama sa Canada. At parang awa nyo na, isang jowa lang ho ang pwede nyo dalahin sa Canada at hindi pwedeng madami. Baka makulong tayo ng bonggang-bongga sa Canada na yan. So again, you could be able to bring your spouse. At ang maganda dito, yung asawa ho natin, kung ang visa mo 2 taon na aral, 3 taon na trabaho, 5 taon, di ba, ang pwede natin maging visa. Yung ating hong asawa, pwede ho rin siya magkaroon ng 5 taon na visa sa Canada. At ang maganda ho dito, hindi niya ho kailangan pang mag-aral. Sa 5 taon na yon, pwede na siyang magtrabaho ng full-time. 1 to sawa na ho, di ba? O naka-open work permit po yung ating partner. So imagine, 2 ho kayong kumakayod sa Canada, di ba? Malamang nakapagpa-renovate ka na ng bahay sa Pilipinas, may bahay ka na sa Canada, di ba?
pwede ka na magpadala ng pera sa mga mahal sa buhay natin na yan, sa 5 taon na yan. So, ang dami-dami mong benefits. At kung kayo naman ay may mga chikiting, di ba? Mga minor kids na yan o dependent kids na tinatawag natin, yung mga anak po natin, pwede ho natin silang isama sa Canada. At ang maganda nga ho doon, pwede ho silang mag-aral ng libre from kinder hanggang mag-high school sila doon. So imagine, tayo mga Pilipino, ang pinakamalaking budget natin na pupunta sa education ng mga bata. Di ba? Dito, libre ho yung education. So ang laki ho ng matitipid natin pagdating sa pagpapaaral natin sa mga anak natin. At tandaan ho natin ang educational system ng Canada, yan ho yung educational system na ginagaya sa buong mundo. Okay? Kasi they have one of the best educational system in the whole world. At dyan ho natin mabibigyan ng magandang future ang ating mga anak. So yan ho yung mga benefits. Bakit kayo mag-aaral sa University of Niagara Falls? Again, madali lang kung pumasok sa eskwelahan namin. Uncomplicated ang aming admission requirements. Affordable ho yung tuition fee natin. At ikaw, pwede ka magkaroon ng work permit pagka-graduate mo sa aming eskwelahan. Okay? At sabi ko nga sa inyo, very limited. Iilang eskwelahan lang ho sa Canada ang pwede mong pasukan kung saan pwede mong isama ang iyong asawa at isa ho kami sa eskwelahan na yon. Okay? At kami ho may pinakamurang tuition fee pagdating sa mga schools na yan. Okay? So, nasan ba yung aming eskwelahan? Makikita nyo, ito ho yung aming campus. Katabing-katabi lang namin ang City Hall ng Canada. Kaya hindi kayo maliligaw dyan. Itanong nyo lang, nasa ng City Hall? Nasa kabilang kalye lang ho yung aming eskwelahan. Makikita nyo, itong color green na to, yan ho yung waterfalls o yun yung Niagara Falls na tinatawag natin. Galing ho sa eskwelahan namin, papunta sa Niagara Falls na yan, 20 minutes walking distance. So imagine, 20 minutes lang nasa Niagara Falls ka na. Kaya kung ikaw ay nalulumbay, nalulungkot, di ba, broken-hearted ka, huwag ka kung pupunta sa Niagara Falls. Baka maingganyo kang tumalon dyan, di ba? So again, pero hindi. Pag nakita nyo yan, ang ganda-ganda talaga ng waterfalls na yan. One of the best wonder of the whole world na tinatawag natin. At ito pa, sa picture na to, o sa slides na to, makikita nyo, nasa downtown location kami. Okay? Tandaan natin na yan ang number 1 tourist destination ng buong Canada. Nandiyan ho yung pinakamaraming mga hotels nila. May mga casino ho sa lugar na yan kung saan kayo pwede magtrabaho, di ba? May mga call center ho dyan sa lugar na yan. Yung farming, yung mga welder na yan, ako, ang dami ho mga trabaho. Mga restaurants, di ba? Mga tourist attraction sa lugar na yan, I'm telling you, okay? Nandiyan ho sila lahat, okay? So, isa ho to sa lugar sa Canada na hindi kayo mahihirapan makahanap ng trabaho basta hindi lang ho kayo mapili. Makikita ho natin dito, okay? Ito ho yung Canada flag at ito yung America flag. Itong color white na ito, okay? Yung color white na yan, yan ho yung border ng Amerika at saka ng Canada. Okay? Galing sa eskwelahan namin, 5 to 10 minutes away lang ho, nasa Canada, nasa Amerika na kayo. Kaya kung kayo ay may tourist visa at balak niyong kumuha ng tourist visa sa Amerika, imagine niyo araw-araw, di ba? 5 to 10 minutes galing sa school namin, diyan na kayo mag-lunch, diyan kayo mag-dinner, diyan kayo manood ng sine, diyan kayo mag-shopping, mag-grocery. Kung nagsasawa na kayo sa grocery sa Canada na yan. So, ang lapit-lapit lang. Ang dami ho namin mga estudyante sa Canada na nagkaroon ho ng visa sa Amerika. Kaya kayo kung gusto nyo makarating ng Amerika, nako, this is one of the best way na pwede kayo magkaroon ng tourist visa dyan. Okay? So ano ba yung mga programa na ino-offer namin sa University of Niagara Falls, Canada? Meron ho kami mga graduate programs. Ito ho yung tinatawag natin na postgraduate degree o yung mga master's degree na yan. Okay, 3 ho yung aming mga master's degree. Tapos, meron ho kami mga undergraduate programs. Yung undergraduate programs na yan ho yung mga bachelor degree na katulad sa atin, yung 4 na taon. So again, 3 ho yung aming master's degree at meron ho kaming 2 na undergraduate programs na perfect ho para sa inyo. Okay? Bibigyan ko lang kayo ng konting background. Ano ba nangyayari sa mga Pilipino dati? Bakit hindi sila kumukuha ng mga master's degree sa Canada? Kung bachelor degree holder na sila. Alam nyo, dati yung mga Pilipino, kunwari bachelor ka na, nakagraduate ka na ng 4-year college sa Pilipinas,
ang karamihan na kinukuha ng mga kababayan natin dati ay yung mga diploma, yung mga graduate certificate, mga graduate, postgraduate diploma na yan, di ba? Lahat ho yan mga vocational program. Okay? Bakit ba sila nagbo-vocational sa Canada? Kasi nga mura, di ba? At saka kasi nga madaling pumasok. Okay? Pero ngayon, okay, dahil meron ng eskwelahan na katulad ng University of Niagara Falls na ang mura lang at ang dali pang pumasok, hindi nyo na kailangan pa mag-downgrade, di ba? Pwede na kayo mag-top up ng mga skills nyo o kaya mag-upgrade na yan, okay? So yan ho yung maganda doon, di ba? Kasi nga, di ba, pag bachelor ka naman, ang susunod na kukuhanin mo na dapat o yung academic progressions natin, master's degree. So yung University of Niagara Falls, yan ho yung solusyon sa mga kababayan natin na mga nyo, basta makapunta lang kayo sa Canada kasi nga, mas maganda ho kung kayo ay may mga postgraduate degree. So ano ba yung mga benefits? Bakit kayo mag-aaral ng master's degree sa Canada? Unang-una, sweldo. Okay? Alam nyo, according to studies, kung ikaw daw ay kukuha ng master's degree kaysa sa mga diploma program na yan o yung mga vocational program na yan, ang sweldo mo is 26% to 100% higher. Okay? Siyempre, mas gusto nating mas maganda ang buhay natin sa Canada, di ba? Kaya nga tayo nagpunta doon. So, this is one of the biggest reason. At mag-e-expound ako dyan later. Okay? Pangalawa, advancement of opportunities. Alam niyo po, ang maganda ho dito, di ba? Tawag dito, since kumuha kayo ng master's degree, nakatapos kayo ng master's degree sa Canada, ibig sabihin yan, may credentials na kayo to apply for a managerial positions, di ba? Sa mga supervisory positions na yan. Kasi nga, kung kukuha kayo ng mga diploma program, malamang back to zero kayo sa Canada. Kasi nga, vocational yung mga yon, okay? So, ibig sabihin yon entry level din tayo. Pati yung sweldo nyo, entry level. Hindi katulad sa master's degree, syempre, managerial positions at I'm telling you, ang sweldo, ang layo-layo ho, ang milya-milya, ang layo sa mga diplomas. Okay? Competitive advantages. Alam nyo, ilagay natin yung sarili natin doon sa may-ari ng isang kumpanya, sa HR ng isang kumpanya. Meron kayong 3 aplikante. Yung isa naka-vocational, naka-diploma. Yung isa naka-bachelor degree. Tapos yung isa naka-master's degree. Sa tingin nyo, sino ang mahahire doon? Di ba? Mas lutang doon ang may master's degree. Pagdating sa promotion, sa tingin nyo, sino ang mapopromote? Yung naka-vocational o yung naka-master's degree? Siyempre, yung naka-master's degree. So again, priority sila pagdating sa hiring, priority pa rin sila pagdating sa mga promotions na yan. Lalong-lalo na sa Canada, grabe dyan, di ba? May ibang sweldo dyan ang mga naka-master's degree kesa doon sa mga naka-bachelor o yung mga naka-diploma programs na yan. At ito pa, networking opportunities. Napaka-importante nito ha. Sa Canada ho, alam niyo ba yung padrino system na yan? Hindi ho Pilipino ang nag-invento ng padrino system. Mas malala ho sa Canada ang mga padrino system. Ako medyo pakialamera ako pagdating dun sa mga estudyante ko. Pagdating nila sa Canada, nangangamusta ako. Diba? Kamusta na kayo? Yung pag-aaral natin, yung pamilya, yung trabaho. Isa sa mga tinatanong ko sa kanila is, saan nila nakuha ang trabaho nila? Alam nyo ba, 80% sa kanila sinasabi, nakuha nila ang trabaho nila sa kakilala nila, sa kaibigan, sa mga kamag-anak, sa kaklase, di ba? Yung mga ka-network nila. Okay? So, ganun ho sa Canada. Minsan nga, pag ni-refer ka ng isang kaibigan mo doon, kinabukasan, wala nang interview, pasok ka na agad sa trabaho. Ganun kagrabe ho yung networking o yung mga padrino system sa Canada. At sa master's degree, di ba? Sino ba yung magiging kaklase natin dyan? O yung magiging ka-network natin? Tandaan natin ha, yung mga nagma-master's degree, yan yung mga tao na may mga pangarap sa buhay. Yan yung mga tao na may gustong marating, the future leaders na tinatawag natin, di ba? Yan yung mga nagiging milyonaryo, mga bilyonaryo na yan. Okay? Yan ang mga ka-network natin. So imagine, nasa winner circle ka. Di ba? Sabi nga nila, di ba? Tell me who your friends are and I'm gonna tell you who you are. Pag ang mga kaibigan natin masaya na sa kumakain na 3 beses isang araw, malamang nahahawa tayo doon, di ba? Nagiging ganun din yung mentality natin. Pero pag ang mga kaibigan natin, ay nako, di ba? Gusto maging direktor, presidente ng mga kumpanya, mga manager na yan, di ba? May-ari ng mga negosyo, nadadala din tayo. Kasi nga, pag nakita mo na kaya nila, maiisip mo,
pareho lang naman kami ng pinag-aralan. Pareho lang naman kami ng mga tawag dito, ng mga ka-network na yan. So malamang kung kaya niya, kaya ko din. So ang dami-dami ng mga benefits kung kayo ay mag-master's degree dyan sa Canada. Okay? Tapos ito pa. Ang napaka-importante sa lahat, this is something that you have to talk to sa visa center. Yung tinatawag natin na yung CRS points, kung saan pwede kayo, na makukuha nyo kung mag-aaral kayo sa Canada. I'm telling you, kung kukuha ho kayo mga diploma doon, ang points lang natin dyan, 15 points para maging permanent resident ka. Pero kung ikaw ay kukuha ng master's degree, doble ho yung points natin at 30 points. So again, tawag dito, mas madali natin ma-achieve yung ating Canadian dreams. You know, I cannot expound further. Bawal sa akin yon. So what you could do is actually talk to Visa Center regarding this. Bakit kayo mag-master's degree at bakit kayo, napaka-importante ang points na yan para maging permanent resident kayo sa Canada. Okay? Tapos gumawa ako dito ng graph. Sa graph na ito, makikita nyo kung magkano ba yung mga entry-level salary natin, depende kung ano yung kinuha natin na programa sa Canada. Kung kayo ay kukuha doon ng certificate at saka mga diploma programs na yan, alam nyo ba, ang entry-level salary natin, 35,000 Canadian dollars in a year. Kung ikaw naman ay kukuha dito ng bachelor degree, makikita nyo ang entry-level salary natin nasa 42,000 Canadian dollars in a year. Pero kung ikaw ay bachelor degree sa Pilipinas at kumuha ka ng master's degree sa Canada, ang entry-level salary mo pagka-graduate natin ay nasa around 65 to 70,000 sa isang taon. Halos doble ho ng sweldo ng mga vocational program na yan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, depende sa programa na kukuhanin nyo, dyan ho nakasalalay ang magiging future natin sa Canada. Itong 35,000 na to sa mga diploma o yung mga certificate programs na iyan, di ba? Kung ikukumpara mo yan sa Pilipinas, para lang yan yung mga minimum wage earner natin, naka-minimum wage ka. Sa Pilipinas, di ba, pag naka-minimum wage ka, kulang pa nga yan sa atin kahit na single ka, di ba? Hindi pa yan sapat sa makapag-date ka na tinatawag natin na yan. Paano naman kung may pamilya ka, di ba? Hindi ka nga pwedeng umabsent sa iyong employer, 'di ba? Sa iyong trabaho ng isang araw o dalawang araw kung magkakasakit ka kasi nga yung isang araw o dalawang araw na 'yon, pangbayad mo na ng kuryente, pang-diaper ng bata, 'di ba? Panggatas o kaya panggasgas na natin yung isang araw na 'yan. So imagine, kung nasa Canada kayo, ganun din. Parang paycheck to paycheck ang dating natin doon. Okay? Kaya di ba minsan nagrereklamo yung maraming Pilipino na medyo mahirap dito. Kasi nga, yun yung pathway na pinasok nila. Okay? Tawag dito, kumaga sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, syempre medyo madrama, di ba? Isang kahig at isang tuka tayo. Okay? Pero kung ikaw ay kukuha ng master's degree, ang sweldo ay halos doble, ibig sabihin yan, tawag dito, pwede ka nang bumili ng iPhone ng cash, di ba? Pwede ka na magpadala ng pera sa mahal sa buhay natin sa Pilipinas. Kung may asawa ka pa, nako, I'm telling you, may mga rest house na tayo. Okay? Sa laki ng pwede natin kitain dyan sa Canada na yan. Okay? So yan ho, tawag dito, sabi ko sa inyo, nakasalalay dyan ang magiging future nyo pagdating sa Canada. Pumunta naman tayo sa aming mga programa. Bakit ka ba kukuha ng master's degree sa amin? Unang-una, di ba? Ang isa sa mga programa namin, ang Masters of Management. Alam niyo po, itong Masters of Management na ito, kahit ano ho yung background nyo, pwede kayo dito. Isa ho kayong teacher, sundalo ho kayo, police ka, di ba? Doktor ka, ikaw ay isang nurse, okay? Nasa IT ka, engineering ka, nasa agriculture ka, nasa farming ka na yan, negosyante ka. Basta ho kayo ay bachelor degree holder sa atin, nakatapos ho kayo ng 4 na taon sa Pilipinas na bachelor degree, you could be able to apply for a Masters of Management sa University of Niagara Falls. Bakit? Diba? Kasi nga, sa Masters of Management, ang tinuturo dyan kung paano maging manager, paano maging leader, diba? Paano mag-manage ng mga kumpanya, ng mga tao, ng mga proyekto na yan. At ito, lahat ho ng industriya, kailangan may nagbo-boss-bossan, di ba? Kailangan may nagsusupervisor na yan. So, sabi nga nila, no man is an island, di ba? So again, kahit ano ho yung background natin, di ba? Tawag dito, you could be able to take a Masters of Management. Dalawa ho yung aming specializations, emerging technology at saka entrepreneurship.
Ang tanong, paano kung may master's degree ka na sa Pilipinas? Pwede ka bang kumuha ng Masters of Management pa rin sa Canada? Oo naman. Kasi nga, emerging technology, iba ho yung curriculum namin compare sa atin sa Pilipinas. Natatandaan ko dati nung nag-aaral ako ng college, di ba? Na may mga computer subjects ako. Nako, pagka-graduate ko ng computer, ng eskwela ko, ibang computer na yung ginagamit. Sa amin po, we make sure na ang tinuturo namin sa inyo, yung mga kailangan ngayon at kailangan in the future. Okay? Tapos, entrepreneurship. Lahat tayo naman may karapatan magtayo ng sarili nating negosyo, di ba? Lahat tayo may karapatan maging boss ang sarili natin. So, ibig sabihin yan, lahat tayo, basta bachelor degree holder ka sa Pilipinas, you could take a Masters of Management, a major in entrepreneurship. Meron kang sari-sari store, di ba? Nag-online selling ka. Meron kang IT shops, meron kang engineering firm, agricultural firm, di ba? Gusto mong magtayo ng milk tea na yan, mga shawarma shop, yung mga sosyalin na kwek-kwek na yan, di ba? Again, lahat tayo pwede ho magtayo ng negosyo at lahat ho tayo ay pwede magkaroon ng negosyo. Kaya lahat ho kayo ay pwedeng kumuha ng Masters of Management natin. Pumunta naman tayo sa magkano. Sabi ko nga ho sa inyo kanina, one of the biggest barrier o isang rason bakit hindi ho nagma-master's degree ang mga Pilipino sa Canada dahil nga po mahal, di ba? Ang mga master's degree sa Canada, lalong-lalo na sa Ontario, nasa around 70,000 to 100,000 Canadian dollars ho sa buong programa na yon. Magkano ho yung tuition fee namin? 31,000 Canadian dollars. Okay? So halos 60 to 70% ang matitipid nyo sa amin. Magkano ho yung mga vocational program na kinukuha ng mga kababayan natin sa Canada? Nasa around 16,000 to 21,000 Canadian dollars sila in a year. Okay? Alam nyo ba magkano lang kami sa isang taon? 15,600. Again, 15,600. Mas mura pa ho na mag-master's degree kayo sa Canada kesa kumuha ho kayo ng vocational o yung mga diploma programs na yan sa Canada. So again, di ba, hindi na ho balakid ang presyo kasi nga mas mura pa ho kami compare sa mga ibang eskwelahan o sa mga programa na ino-offer ng ibang institution sa Canada. At ang maganda ho sa amin, kailangan mo bang bayaran yung isang taon o yung 2 years na yan. Hindi po, isang semester lang ho ang babayaran nyo sa amin. Magde-deposit nga lang kayo ng 3,000 na Canadian dollars, di ba? Pasok na kayo o may reservations na kayo sa amin. Kailangan nyo lang hong bayaran isang semester namin para ho kayo ay maging officially enrolled at makapasok ho sa klase namin. Yung natitira ho na mga second semester, third semester na yan, fifth semester, sixth semester na yan, kung ano na ho yung kinita nyo mag-asawa sa Canada, yan na ho yung pambabayad natin sa tuition fee natin. Okay? Tapos pumunta naman tayo sa pangalawang programa namin. Ito ho yung Masters of Data Analytics. Alam nyo ba, ang data analytics na to, it is one of the highest paying job pagdating sa Canada na yan at pati na rin sa buong mundo. Nako, yan ho yung usong-uso ngayon na trabaho kasi nga pinakamataas na sweldo yan. Okay? Ano ba yung difference namin compare sa ibang eskwelahan na nag-o-offer ng data analytics, yung mga Canadian school na yan? Karamihan ho sa Canada na nag-o-offer ng data analytics, ang ino-offer lang nila, puno mga vocational program, di ba? O yung mga diploma na yan. Kami lang ho yung nag-o-offer ng masters sa data analytics na yan. So again, kung ang sweldo mo nga sa vocational, mataas na, malamang halos doble ang magiging sweldo nyo kung kayo ay may master's degree in data analytics na yan. Okay? Pumunta naman tayo sa magkano. Okay? Ang tuition fee ho namin sa 2 taon ay 35,000 Canadian dollars. 2 taon na yan. Alam niyo ba kung magkano yung tuition fee ng mga vocational? Di ba? Yung mga diploma na yan sa Canada, 40,000 o 20,000 sa isang taon. Okay? Kami, 17,500 lang in a year. Mas mura pa ho na again, mag-master's degree kayo kesa mag-vocational program kayo sa Canada. So, kailangan ho maging wais tayo dyan, ha? Okay. Ngayon naman, pumunta ho tayo sa programa namin na may pinakamababang tuition fee pagdating sa Canada. Again, pinakamababang tuition fee ho pagdating sa may master's degree na yan. Okay? At ito rin ho yung programa na pwede nyong kuhanin kung ayaw nyong ma-stress, di ba?
Ay nako, ang dali-dali lang ho ng programa na to. Ito ho yung Masters of Arts in Digital Media at Global Communications. Again, Masters of Arts in Digital Media at Global Communications. Okay? Sosyalin lang yung pangalan na yan, pero alam niyo ba kung ano lang yan? Masters of Digital Marketing lang yan. So imagine, di ba? Gaano ba kahirap mag-online selling? Gaano ba kahirap magbenta-benta online? Alam nyo, ito yung programa na ganda lang ang puhunan nyo. Di ba? So ang dali-dali lang, hindi kayo masistress ng bongga-bongga. Kung gusto nyo ng mga programa na madali lang, di ba? Na ayaw nyo ma-stress sa Canada, Masters of Management ho yan at Masters of Digital Media at Global Communication. So yan ho talagang tawag dito, walang ka-stress-stress. At ito ha, alam nyo ba ang klase namin? Mga 3 araw lang sa isang linggo. 2 to 3 hours a day. So again, ang dali-dali lang yan, 2 to 3 hours a day. So tawag dito, walang ka-stress-stress ho, di ba? Pero kung gusto nyo talaga ng challenge, di ba? At gusto nyo medyo sadista tayo sa ating sarili, kumuha ho kayo ng Masters of Data Analytics. Yan ho talaga, challenging ho yung programa na to. Pero kung itong Masters of Digital Media at Global Communications at Masters of Management, nako, ganda lang ho ang puhunan natin dyan. Okay? Pumunta tayo sa magkano. Ang tuition fee ho namin sa 2 taon ay 28,750. Again, sa 2 taon, 28,750 o 14,400 lang ho siya sa isang taon. Sa 14,400 na yan per year, di ba? Pwede nyo nang dalahin ng asawa nyo. Pwede mo nang dalahin ng mga anak natin. Libre ho ang tuition fee ng mga bata doon, di ba? Kung mag-aaral sila. Yung asawa natin could be able to work full-time sa 5 taon na nasa Canada kayo. Okay? Habang ikaw ay nag-aaral at nagtatrabaho at the same time. At ang maganda nga dito, tandaan nyo, ang sweldo ho ng master's degree doble ho sa mga sweldo ng mga diploma programs na yan. So, kailangan ho maging wais kayo pagdating sa mga choices nyo sa Canada. Okay? Paano ba kayo makapasok sa aming institutions? Di ba sabi ko sa inyo kanina, napaka-uncomplicated ng admission requirements namin. Kami ho yung eskwelahan na master's degree sa Canada na hindi nyo kailangan nga tumulay sa alambre, kumain ng apoy. Kami ho ang may pinakamadali na admissions requirements. Unang-una ho, kung kayo ay mag-a-apply sa Visa Center, okay, i-waive ho namin ang aming application fee. Okay? So wala ho kayong application fee na babayaran basta mag-apply kayo sa Visa Center. So makakatipid kayo dyan ng 6,000 to 9,000 pesos. Okay? Kailangan lang ho namin ang passport nyo ng ating CV. Okay? Karamihan ho ng eskwelahan sa Canada na may nag-o-offer ng master's degree na yan, kailangan ho meron kayong mga managerial position na 5 taon. Kailangan meron kayong supervisory positions na yan. Meron kayong mga job experience na mga 5 years na tinatawag natin. Sa amin ba, kailangan nyo yan? Hindi po, di ba? Ang kailangan lang ho namin sa inyo ay nakagraduate kayo ng bachelor degree sa Pilipinas, 4 na taon yan, di ba? May mapapakita kayo na diploma at saka na TOR. So again, hindi ho namin kailangan na may masters na meron kayong managerial position. Kailangan ho, graduate lang kayo ng bachelor degree sa Pilipinas. At ito pa, okay, 99% ho ng mga university sa Canada nagre-required ho ng English test. Na magte-test ho kayo sa English, na kumuha ho kayo ng IELTS na yan. Isa lang ho kami, actually 2 lang kami eskwelahan sa Canada na hindi nag-o-offer, hindi humihingi ng IELTS o ng English test na yan. Ang kailangan lang ho namin sa inyo ay ang MOI o yung tinatawag na Medium of Instructions na galing sa inyong mga eskwelahan. Sa atin ho sa Pilipinas, from kinder, elementary, high school, hanggang mag-PhD tayo, ang ginagamit na pagtuturo sa atin, English. Mga libro natin, English, di ba? So sabihin nyo sa inyong registrar, can you give me a certificate of English o isang papel na certificate na nagpapatunay na ang ginamit na pagtuturo sa inyo o the medium of instructions is English. Halos lahat ho ng eskwelahan namimigay niyan, okay? Kesa mag-IELTS kayo, gagastos kayo ng 12,000 hanggang 15,000, di ba? Sa IELTS na yan. May exam pa. Sa amin, MOI lang ho, na galing sa inyong college. Again, sa college, hindi ho namin kailangan ng mga high school MOI. Kung saan ho kayo nag-graduate ng college, doon lang ho kayo kukuha ng MOI na yan. Okay, so ano ba yung mga dokumento na kailangan nyo i-submit sa amin? Kung kayo ay may cellphone, nako,
i-screenshot nyo na to o i-take the picture na already. Kailangan lang namin ng diploma, ng TOR, ng passport, ng MOI, the medium of instructions, at ng yung CV. So ganyan ho ha, hindi nyo kailangan na mag-GMAT, mag-exam sa GMAT. Hindi nyo kailangan na meron kayong English test. Hindi mo kailangan na may managerial position ka, di ba? Sa amin ho, ganyan kasimple lang ho. At makakapasok kayo sa UNF. Okay? Meron ho kaming grades requirements. One of the reasons why marami hong mga Filipino na hindi nag-master's degree sa Canada, kasi nga sa ibang university, ang grades requirements nila pang magna cum laude, di ba? Pang mga summa cum laude na yan, kailangan honor-honor ka. 90% to 95% ang required na grades nila. Sa amin ho, pasang-awa lang, di ba? 83%, okay? Alam nyo ba, sa 1,000 ho na aplikante na nag-apply sa amin, mga 3 lang yung mga hindi nakakapasa, di ba? Malamang nagbulakbol lang ng college yun o kaya lumandi lang ng bonggang-bongga ng college. So again, basta I'm telling you, we're halos lahat ng Pilipino naman, ang average natin ay nasa 83% pataas. So again, tao dito, ang dali lang hong pumasok sa aming institutions. Okay? So, kailan ba kayo pwedeng mag-apply sa amin? O kailan kayo pwedeng pumasok sa amin? Meron ho kaming April intake, tapos na yan, di ba? Meron kaming July intake, o humabol pa kayo sa amin. Meron kaming kayong September intake at meron ho kaming January intake. So, 4 na beses ho sa isang taon na pwede ho kayong pumasok sa amin. Maraming salamat po. I'm turning you over to the Visa Center. Okay, ayan. Thank you so much. Thank you so much, Miss Lovey. Sana tayo? Thank you, Ayun. Jenny. Pahinga po na. Sige lang, sige lang. Drink some water first kasi medyo sobrang dami na nung information na na-share sa atin. No? I don't think, like ako, I don't need clarification from my side. Pero syempre, we're just going to maybe ask some couple of questions. And para lang sa mga viewers natin, ang mga late tuners. And para at least makasabay sila. But don't worry guys, sa mga hindi po nakapag-start ng panood nung nagsimula ang ating presentation, you can watch it again after po ng ating Facebook Live. Okay? Ayan. So, I have actually couple of questions dito from our viewers. Parang may tanong dito kanina si James. Sabi niya, anytime po yan, ma'am, as long as ma-approve ka. So parang I think tinatanong niya kanina, no, once kapag na-approve ang kanyang visa papunta ng Australia, ay ng Canada, ayan, so anytime na siyang pwedeng pumunta. Or Sir James, if you are still watching, can you ask the question again para lang mas malinaw? Okay. So now, ito para sa mga viewers natin, ayan, maraming salamat sa mga nakatutok pa din. Ayan, we have more than 50 plus who are watching us live. Thank you so much guys for staying. I'm sure ang dami yung natutunan, ang daming revelation na nangyari na hindi po issue na mag-apply ng masters doon po sa Canada, especially for University of Niagara Falls. Nakita natin ang tuition fee, di ba, sobrang affordable pala. Right? So yun yung isang big news para sa lahat, no? Kasi syempre, alam naman natin kapag mag-aral ka sa ibang bansa, mahal talaga. At kapag mag-aral ka pa lalo ng masters, ang alam natin, naku, mahal yan. So ngayon, hindi na po magiging hindrance yung sinasabi natin na mahal mag-aral ng masters sa Canada kasi nga nandito na po ang University of Niagara Falls. Pero Miss Lovey, ayan, siguro let's start siguro to discuss a couple of things na lang. Yes, let's go! Okay, number 1, ito guys ha, most of the schools, kahit vocational po na mga schools sa Canada are now requiring itong IELTS. Yan. Pero at least dito, MOI lang ang kakailanganin ng UNF para sa lahat ng mga students per Filipino nationality. Ayan. Pero yung question natin, Miss Lovey, ayan, syempre, no, alam natin na you're offering masters, tsaka you're also offering yung mga bachelor, yung undergraduate. So ano yung when it comes to qualification, is it the same po ba? Or may kaibahan? Kasi kanina you keep on mentioning na parang ang ibang university, if they are going to let's say, enroll for masters, parang kailangan parang at least manager na sila on something. Oo, kailangan nila ng managerial positions. Alam mo, karamihan ng university, kailangan sa Canada,
pag kung mag-a-apply ka ng master sa ibang institutions, kailangan may 5 years na managerial o supervisory position ka. Tapos, kailangan may mga job experience ka. Sa amin, hindi namin kailangan yun. Ang kailangan lang namin, kayo ay isang bachelor degree holder sa atin, di ba? So imagine how easy it is. Actually, mag-thank you kayo sa akin kasi ako gumawa ng admission requirements na yan for the Filipino market. Mas Diba? pinadali mo. Kaya thank you talaga Ms. Lavi. you are the Filipino hero pagdating sa pag-aaral ng masters dan sa Canada because Yeah, of kasi you. ayoko maging balakid, di ba? Minsan, ang dami pang cheche-boreche, di ba? So, hindi naman pwede naman pala siya na gano'n. So, ayaw natin pahirapan yung mga kababayan natin. Yeah. Okay, so linawin lang natin when you say na nakapagtapos sila ng bachelor's in the Philippines, how about yung from old curriculum sila? Kasi siyempre, ang education system nga natin, dati kapag graduate ka ng 4 years course in the Philippines, para kang second year high school lang ang katumbas nun sa Canada. So, paano yung ilan na from old curriculum tapos nag-college sila, nakapag-bachelor sila? Walang problema, di ba? Ang dami, halos siguro 90% ng aming applications ay yung mga naka-old curriculum, ay yung mga naka-tanders na katulad natin, Juni, di ba? Sorry ko. Kumama na tayo dyan. Ako talaga, di ba? Aminado na tanders na naka-old curriculum. So, ibig sabihin niya, we never encounter a problem pagdating sa mga master's degree na yan. At tandaan nyo ang pinakamatanda na nag-master's degree sa Canada, 59 years old. Pilipino yan. Okay? So, kahit na tawag dito, pa-senior na tayo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? Kasi tawag dito, you could still get your study permit. Lalong-lalo na through the help of Visa Center who has been in the industry for the longest time. Yeah, thank you so much. So ito nga, isa sa mga benefits ng mag-aaral dyan is that they can bring their family. So may madali siguro kapag spouse kasi you just have to provide your marriage contract. Pero let's talk about itong mga mga naka-live-in partner. Yan, yung mga partners lang sila. Is there some changes ba pagdating sa pagpapatunay niyan? Or should our team will give the explanation for this? Alam mo, una-una, ang dami kong cases na same-sex relationship, di ba? Reyna na nga ako ng LGBT pagdating sa Canada, di ba? Tapos, ano ba tawag dito? Magka-live-in, di ba? Ang hirap i-prove ng LGBT, pero ang dami natin estudyante. At I know for a fact, the Visa Center, ang dami yun ng mga napadala sa Canada pagdating dyan. So again, it doesn't matter basta may proof lang kayo, di ba, pagdating dyan. I think it's something that you have to talk to your team regarding that. Pero I'm telling you, di ba, ang dami ho doon na tawag dito na nakapunta sa Canada. Kasi nga, di ba, wala sa ating divorce, tawag dito, nag-live-in lang, magmahal, magpakasal ngayon, di ba? Tawag dito, magkano ang trahe de boda, at saka yung mga cater na yan. Ako, mahal-mahal. So again, it doesn't matter. Basta ma-prove nyo lang na kayo ay nagka-live-in, you're in tawag dito, pareho kayo ng sex, di ba, same-sex relationship, o di ba, lalaki at babae kayo, pwede naman. So, no problem. Okay. Talking about Miss Lavi, talking about part-time jobs, kasi syempre mag-aaral sila, I believe hindi naman sila 1 week na papasok sa school, So ilang days silang kailangan pumasok sa school. At saka, tawag nito, kung masters ang kinukuha, part-time job lang din ba? May time ba sa number of hour per week ng trabaho? Alam mo, yan yung good news ko sa inyo. Ang klase nila, 3 beses isang linggo lang. 3 days in a week, di ba? Tapos tanong mo sa isang araw kung gaano schedule nila. 2 to 3 hours a day lang. Imagine? Ewan ko na lang kung mas stress kayo ng bonggang-bongga yun. 2 oras lang kayo isang araw, di ba? Hindi katulad yan sa Pilipinas, di ba? Naku, alam mo yung parang sa atin 7 to 7, alas 7 ng umaga, alas 7 ng gabi. Pagdating mo sa bahay, hagardo ka na, di ba? Tawag dito, wala ka ng freshness at tawag dito, luntitay na tayo ang dating natin dyan. So doon, you have time for your family, you have time for yourself if you're single, you have time to work as well, okay? So walang problema pagdating doon. And your other questions is, gaano kahirap makahanap ng trabaho sa lugar na yan? Tandaan nyo, number 1 tourist destinations ang Niagara Falls, di ba? Sa buong Canada. Parang Baguio natin dyan, okay? Tandaan nyo, is it 20 hours lang per week? 20 hours lang siya per week, di ba? Pero alam mo, ang maganda doon, yung ating hobby, yung ating jowa, o di ba, tawag dito kung may kasama ka na asawa doon, pwede siya magtrabaho ng full-time.
Kaya yung mga single dyan, mag-recruit na kayo ng jowa para pagdating nyo doon, may magtatrabaho para sa inyo. Diba? Gawin yung Yung mga slave. side suggestion na yun. Oo, diba? Mga slave, o diba? Okay, so now talking about yung mga applicants natin na mga interested na ngayon. So let's talk about accommodation. So do we have, since this is a university, meron ba tayong on-campus accommodation or kung wala man, is there like a support na pwedeng ibigay sa kanila? Nasa city location, alam mo kasi, di ba, yung mga may on-campus accommodations, usually yan yung mga nasa bundok, nasa gitna ng mga field. Kasi nga, dun sa mga lugar na yon, mahirap talagang kumuha ng bahay. Imagine mo, nasa gitna ka ng bundok, di ba? Wala talagang bahay doon. Kaya meron silang on-campus accommodations na tinatawag. Pag ikaw yung nasa city location, so imaginein mo, nasa Makati ka, di ba? O nasa Pasig ka, okay? So, ang daming bahay na available doon sa lugar na yon. Ikaw pa yung, ano ba tawag dito? Magsasawa sa sobrang daming mga options para sa iyo, okay? So at to be honest with you, mas mura yung mga out of the campus accommodations, 'di ba? Makakatipid ka diyan. Tapos ito pa, sa Niagara Falls, ang laki-laki ho ng Filipino community diyan. Tumira ho kayo sa Filipino community kaya kasi nga 'di ba pag magpiprito kayo ng daing, ng tuyo, 'di ba? Walang magrereklamo sa inyo, okay? Tapos mas alam nila kasi yung ano natin, tawag dito, yung ating mga culture na. At ito pa, ang dami, yung accommodations doon, I'm telling you, i-compare mo sa Vancouver, i-compare mo sa tawag dito, sa Toronto na yan, ang layo-layo ho. Okay? Like for example, yung isang parang studio unit, di ba? May kitchen na yun, may sarili na kayo mga banyo, parang nakakondo kayo. Mga nasa 900 lang yun sa Canada, doon sa Niagara Falls. Alam niyo ba kung magkano yun sa Toronto at saka sa Vancouver? 1.6 to 2.5. 1.6 pinakamura na yun. So halos doble ang presyo sa mga Toronto na yan, tsaka mga Vancouver na yan compared dun sa Niagara Falls. Kaya kumbaga yung quality of life natin, mas maganda siya. Okay? Okay. Okay, ito yung next natin kasi syempre gusto nilang malaman yan, may questions na tayo nakikita dito. Let's say for those who are planning na mag-enroll dyan ng masters, ilang taon sila mag-aaral dyan sa UNF? Yung program namin is around 18 months. So, mga 1.5 years siya. So, 1.5 year na yun, may bakasyon kayo ng mga 3 to 4 months. Could be able to work full-time dun sa oras na yon, di ba? So, parang a year lang in total yung mga lecture side. Kasi nga, may mga bakasyon tayo dyan. Okay? Tawag dito. Tapos, pero ang post-graduation work permit natin o yung work permit na makukuha nyo sa amin, 3 taon. Okay. Okay. So that's good. So at least 2 years para yung makukuha nila sa PGWP. No, 3 taon. 3 years. 3 taon. Okay, 3 taon. Wow. 3 taon yung PGWP nila. So imagine, tawag dito, you could bring your spouse na. Yung mga Junakis, no, pwede yung dalahin, di ba? Yung ating jowa could be able to work full-time. Tapos ang ating work permit pa, ang laki-laki. Parang the total, parang halos 5 years kayong nasa Canada. Yeah. That's correct. Okay. Pero, Coach tuloy, Miss Lavi, and para naman sa mga viewers natin, during the time na nag-aaral sila ng around 18 months, after ba ng tawag ito, or during the time na nag-aaral sila, may opportunity sila like mag-OGT, yung katulad dun sa ibang mga professional schools? Yung sa amin kasi master's degree, so wala tayong mga ganun-ganun, diba? Kasi nga tawag dito, very professional yung ito mga to eh. Tawag dito, hindi siya mga vocational program. Meron kaming isang programa na meron parang maliit na internship, parang less than a month lang, di ba, yung internship na yan. So, it doesn't matter. Halos lahat yan, parang, ang dali lang. I'm telling you, it's very, very easy. At saka isa't kalahating taon. Alam mo yung isa't kalahating taon na yun, ang bilis-bilis nun. Promise, di ba? Oo. Kasi naiintindihan natin, I think it's just our viewers siyempre, parang hindi na sila yung tipo ng tao na they don't have that much time to study again. Kaya ang nangyayari is it's either i-check na lang namin sila if they are qualified for permanent residency. Pero siyempre, yung kaninang dinidiscuss ni Miss Labi is that, siyempre sa mga viewers po natin, ang kagandahan kasi nito, I think, just my opinion lang, if you are going to go to Canada kasi na mag-take ng masters, medyo pagdating sa question na kung questionin ka, di ba, na bakit ka pa mag-aaral ulit. Yes, mag-aaral ako, pero it's going to be for masters na.
So definitely it's okay. Yun ang isang pinakamaganda. Plus yung mga advantages nga later on kapag naghanap ka ng sideline or nag-apply ka na ng trabaho mo doon, advantage that you graduated from a university plus masters ka pa. So yun yung kagandahan nun. So higher yung possible na salary na pwedeng i-expect mo kapag nandun. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, yan especially po nandiyan sa Pilipinas or nandito sa Middle East, we are offering free assessment and consultation. So all you need to do po is you can directly message. Yan, may mga contact number tayo dyan sa ticker natin, ang mga branches natin in the Philippines and here in UAE. Pero if ever po, pwede rin kayo mag-direct message sa ating Facebook page na pinapanooran nyo ngayon. And yung team natin ay naka-standby guys to give you the proper eligibility assessment and consultation. We're going to check, di ba, kung ano yung po pwede na courses na ino-offer syempre ng UNF or University of Niagara Falls in Canada. Ayan, at saka ano yung mga options nyo. So kasi dito, katulad ng may isang question tayo dito kay Jen. Ito muna. Ang unang question niya is, ano po ang courses available para sa mga high school graduate or vocational graduate lang? Yan. So, Ms. Lobby, kasi alam ko you have undergraduate courses. Yeah, meron kami mga undergraduate programs, mga bachelor degree. Excuse me. Okay, ang problema lang doon sa bachelor degree natin and even the diploma programs, di ba? You could be able, hindi mo pwedeng dalhin yung ating asawa. Okay? So, ikaw muna yung mauuna doon sa mga ganon. So, yun. Kaya nga, di ba, ini-encourage natin if you wanted to bring your spouses, tawag dito, mas maganda na mag-master's degree kayo. But again, eligible lang siya sa mga tao na may nakatapos ng bachelor degree sa Pilipinas. Okay. Okay. So, yun yung malinaw guys. No? Kasi, I think parang may question pa siya dito kanina kasi parang siya rin to eh. Sabi niya, magkano po kaya ang rough estimation na gagastusin if student with spouse and children? Ayan, Miss Jen, ayan, kung nanonood ka po ngayon, I suggest po mag-avail kayo ng free assessment natin. Kasi doon ma-share ng team ng The Visa Center kung magkano yung estimated na gagastusin nyo talaga. Pero guys, talking about investment, talking about itong gastos. So like I said, na-mention din ni Miss Lobby kanina, na number one, pagdating sa tuition, sobrang affordable sila. Mas affordable pa nga sila kaysa sa mga vocational schools na nandun. Second, yung advantage nga na kapag nag-apply kayo ng trabaho doon or kahit part-time at up to nag-apply kayo ng trabaho, expect that you can get a higher position and of course, expect a higher salary din na pwedeng ibigay. So, as per sa ilang mga previous Facebook Live, yung investment na to, akala nyo lang malaki yung ilalabad yung investment. Pero when it comes to kailan mo ma-recover, para dati parang tinitingnan namin, let's say 2 years ka or 18 months ka mag-aaral doon plus 3 years na PGWP, which is yung post-graduation work permit, pwede kang kumita up to 9 million and more. Kasi siyempre habang nagtatrabaho ka, no, may posibilidad na ma-promote ka, mag-increase yung salary mo. Diba? Or later on, kapag naging permanent resident ka kayo doon, then pag-uusapan natin yan. Kasi ang The Visa Center is also here to help you guys with your PR qualification. Para at least habang nag-aaral ka doon. Kasi habang nag-aaral ka pa lang, ang dami ng benefits para sa inyo. How much more kung later on, this can help you with your permanent residency application. Diba? So yun yung natin. Okay? Next question naman dito ay, I think this is just same question. Okay. So Miss Lobby, ayan, siyempre maraming salamat no, for your time. Siguro yung last question ko na lang. And ulitin lang natin siguro to para sa mga late tuners natin. So for them just to start their application dyan po sa University of Niagara Falls, magkano yung initial na kailangan nilang bayaran? Kasi alam ko, may mga schools na ngayon na they are demanding na for kailangan 1 year na yung bayaran mo. So dito po sa UNF. Naku, sa amin, 3,000 Canadian dollars, mga 130,000 pesos more or less lang siya, di ba? So again, meron ka ng LOA noon or letter of acceptance na galing sa aming school. Alam mo, yung letter of acceptance na yan ho yung letter na isasubmit nyo sa immigration ng Canada, di ba? To apply for the student visa. So again, you could be able to apply. Tapos, more or less, ang ilalabas nyo sa amin yung initially, mga nasa 8,000 yung pinakamababa, di ba? Yung natitirang 5,000 mo, babayaran mo pa yon siguro a month before, bago ka lumipad sa Canada. So, may mga ilang buwan ka pa na pwedeng, di ba, mag-ipon para dun sa mabayaran mo yung the whole first semester natin. So, hindi ganun kalaki yung ilalabas natin. Tapos, ito pa, yung succeeding na tuition fee nyo, second sem,
third sem, kung ano na yung kinita nyo sa Canada na mag-asawa, di ba, na partner mo, yun na yung pambabayad nyo sa tuition fee. So yung ilalabas lang natin dito, initially per semester. Joni, ang katumbas nun, imaginein mo, di ba? Tawag dito, with that amount of money, kung ikaw nga bibili, I was looking for apartments dito sa Pilipinas eh. Tawag dito, kung bibili ka ng apartment, yung mga 5 doors, 6 doors na yan, alam mo ba yung return of investment mo doon? 10 years pa, 15 years, bago mo babawi, di ba? Samantalang dito, sa ilang taon na, di ba, after a few years, permanent resident ka na sa Canada, may mga benefits ka na, napag-aral mo ng libre yung anak mo, di ba? Tawag dito, I bet, tawag dito, buong barangay natin, napag-aral na natin sa Pilipinas. So, it's already changed the whole life of your family already, okay? Tapos, and of course, the benefits pa kung ikaw yung maging permanent resident at maging citizen ng Canada. So, ito yung mga wais na investment. You invest on yourself, you invest on your family. So, sa maliit na halaga na yon, nako, ang dami ng mga, tawag dito, the return of investment is, I'm telling you, very worth it. Okay. Ayan. So, sa mga viewers po natin, guys, napakaganda po ng presentation na to. If you are still watching right now, yan, mas maganda po, please do share our presentation. Ayan, sa live natin na to. Kasi nga, this is going to be parang eye-opener. Okay, sa lahat ng mga nangangarap na makapunta ng Canada. So, this is a good investment. Okay, good opportunity for you to level up pagdating po sa inyong profile, pagdating sa inyong education. Siyempre, may busters na kayong tatak sa inyong profile, and that gives you a better future pa doon po sa ibang bansa. So if I were you guys, again, contact the Visa Center. Ayan po, para sa inyong free eligibility assessment and consultation. Miss Labi, any parting words na lang bago tayo magpaalam? Ayan, para sa mga interested mga student natin ngayon. Sa akin ito, di ba? You know, the latest news of IRCC, alam nyo, tawag dito, sabi nga nila, God's give, parang, provide, di ba? After every storm. So again, it's not the end of the world. You got University of Niagara Falls on your corner that, allows you to explore the opportunities in Canada without burning your pocket. So wag kayong mawalan ng, tawag dito, pag-asa. Pwede pa, meron pa, and we are pretty much here for you. And again, thank you to the Visa Center. They've been wonderful. Ang dami nilang estudyante na napapadala sa amin. So hopefully they could be able to change so many lives, di ba? So maraming salamat po. Ayan, thank you so much, Miss Labi. Ayan, see you next live natin. Bye-bye po. See you. Bye-bye. Okay, see you. Okay, so yan po guys, ang isa sa pinakamagandang opportunity para sa mga kababayan natin who are planning to study. Yan, pwede kayo mag-masters po sa Canada. So, I think last month, parang nag-live lang tayo, ang dami nag-enroll. Kaya take this opportunity. Ang daming mga OFW na mga professionals na nasa ibang bansa. Ayan, so, kasi po, bakit maraming nag-take ng mag-masters muna o mag-aral muna sa Canada? So number one kasi, this is the fastest way to emigrate kasi to Canada. So pwede ka na mag-aral kasi doon. Parang if you're going to apply for PR, although the Visa Center guys is offering permanent residency, then we are also assisting you with your permanent resident. Marami din tayo na paalis na for permanent resident, not only just in Canada but also in Australia. Pero kasi ang kagandahan lang is that ang team namin kasi, we're going to check first for your PR. Yun yung rule namin eh. Lalo na kung alam namin graduate ka na or alam mo yun, professional ka na, then we have to check your PR first. If we feel like parang qualified ka na rin naman for PR, pasok na yung number of points na kakailanganin mo for your qualification, then we definitely encourage you to apply for permanent residency. Pero syempre marami kasing kailangan i-consider. Is it about your age? Parang kasi kung with your age right now, kung mag-aral ka pa, parang teka lang, baka bumaba na yung score mo sa age mo. So kasi ang daming factor na kailangan i-consider. That's the reason why we are offering you guys our free assessment and consultation for us to check and for us to tell you kung ano yung pathway na para sa'yo. But it just so happen na if ever medyo alanganin tayo for permanent residency, then why not take an international student visa or mag-apply ng student visa to Canada? Kasi nga dito, mata-timeline mo talaga ng maayos yung plano mo. Let's say kung kailan yung next intake, if all of the documents are ready, if your financial is ready, mas mabilis na makapunta ka doon right away. Okay? So sa lahat ng mga viewers po natin, maraming salamat guys for watching. At sa lahat mga nag-comment,
And thank you po. Yan, maraming salamat. And of course, and guys, ang tabayanan nyo yung susunod na live natin this coming Saturday. I'm just finalizing it. No? Meron din tayong isang school ulit na i-feature. So yung kagandahan ng Facebook Live ng The Visa Center, guys, no? Kasi we really wanted to inform you na we are really partnering with the school. Okay? Talagang sila, katulad yan, si Miss Labi, pupunta na naman ulit siya sa Canada. Kasi nga, talagang we are talking directly to school representative. Okay? So again, maraming salamat, guys, for joining us today. Enjoy the rest of your Saturday. God bless everyone. Goodbye. Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiry contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija, Lipa, Batangas, Santa Maria, Bulacan, Gapan, Nueva Ecija, San Fernando, Pampanga, Ortigas, and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now.